A blessed Sabbath day, everyone. Thank you for joining us here at Revival Faith Ministries. I'm Pastor Rex Frank, and it is a joy to have you with us today. I hope and pray that everyone is doing well under the guidance and care of Almighty Father Yahweh. Special thanks to our brothers and sisters in the Revival Faith family who are present here today, and as well as those joining our Sabbath service through our online broadcast. We deeply appreciate you taking the time to worship with us today. May this message inspire and bless your lives today. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. All right, to start our message today, let's go ahead and open our Bibles to the book of Jeremiah, chapter 5, verse 21 to 24. Let's go ahead and read Jeremiah chapter 5, verse 21 to 24. And it says, "Hear this, O foolish people without understanding, who have eyes but do not see, who have ears but do not hear. Do you not fear me, says Yahweh? Do you not shake in fear before me? For I have placed the sand to be on one side of the sea, a lasting wall that it cannot cross. Even if there are waves, they cannot pass. Even if they make much noise, they cannot cross over it. But these people have a strong will and a heart that has turned against me. They have turned aside and gone away." Verse 24, "They do not say in their heart, 'Let us fear Yahweh our Elohim, who gives rain in its time, both the fall rain and the spring rain, who keeps for us the weeks for gathering food.'" Everyone say hallelujah. Hallelujah, friends. Join me as we humble ourselves and pray to Almighty Father Yahweh as we receive His word today. Let us pray. Heavenly Father Yahweh, Father, we come to you today with grateful hearts, thankful that you have brought us together in this place. Thank you, Father Yahweh, for giving us this opportunity to worship you and to hear your word. We ask that you open our hearts, please open our minds so we can fully understand and learn from your message today. And let your Spirit be with us, guiding us and giving us wisdom to live out what we learn in our lives. Bless the words that will be shared and help us to take them to heart and put them into action. Thank you for all the blessings that you have given us and for your love and care that never fail. All the praise, honor, and glory belongs to you alone. We pray this in the name of your Son, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah. Everyone say hallelujah. Hallelujah. All right. Friends, our message today is entitled Fear of Yahweh. Fear of Yahweh, the Forgotten Commandment. In Filipino, pagkatakot kay Yahweh ang nakalimutang kautusan. Friends, what we are going to talk about today is really important because it can help change the way we think and make a big difference in our spiritual lives. And as we begin this year, it is the perfect time to talk about this message so that we can gain clarity, we can gain understanding of the true character of Almighty Father Yahweh, especially when it comes to what it means to really fear Him. Friends, this is an excellent opportunity for all of us, and it is the perfect moment to learn and reflect on this important message. By understanding what it means to truly fear Yahweh, we can have a clear guide that will strengthen our faith and inspire us to live according to His will throughout the entire year. Friends, one of the clear commands of our Almighty Father Yahweh is for people
to have real fear of Him. It's about trembling when we realize His power and His holiness, and making sure we live in obedience to His ways. It's about a genuine deep fear that acknowledges His greatness, His justice, and His ability to hold us accountable for our actions. In fact, my friends, the concept of fearing Yahweh is a major topic in the Bible and is mentioned in various ways over and over again. And when you look at all the related expressions, the idea of fearing Yahweh is mentioned over 300 times in the Bible. Friends, ganyan po kadaming beses, mga kapatid, mga kaibigan, ang kautosang ito. Yung matakot sa ating Amang Yahweh. Yet, ito po ay nakakalimutan ng marami pong mga tao. Especially po sa ating kapanahunan ngayon. Yung magkaroon po ng takot sa ating pong Ama. Tama po ba? Friends, the Hebrew word for fear is yira, which carries a dual meaning: to be frightened and to respect. Therefore, the concept of fear in the scripture holds two dimensions. One is the fear that brings trembling and fright in recognition of Yahweh's power and authority, and the other is the deep respect and honor with Him. And these two sides, my friends, of fear, being frightened and showing respect, go together and help us understand who Abba Yahweh really is. This show us both His incredible power and why He deserves our honor, and giving us a complete picture of His character. Ngunit sa kapanahunan ngayon, mga kapatid, napakaraming tao ang wala ng takot, wala ng respeto sa ating Amang Yahweh. Many people today no longer tremble or feel frightened. That shows true respect for our Father Yahweh. Unfortunately, my friends, many people no longer recognize Abba Yahweh as their ultimate authority or honor His holiness and power. Wala na pong mga takot ang mga tao ngayon. Wala na pong mga respeto ang mga tao ngayon sa ating pong Amang Yahweh. Yan po ang nakakalungkot. In fact, the Apostle Paul provided a clear and powerful picture of this wrong attitude found in humanity. Kung babasahin po natin sa Romans chapter 3, verse 18, my friends, makikita po natin dito kung paano dinescribe ni Apostle Paul ang mga tao. Ano po ang sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 3, verse 18? Sabi niya, they have no fear of Yahweh. They have no fear of Yahweh. Sa Tagalog, mga kapatid, wala silang takot kay Yahweh. Look at this, my friends. The lack of fear of Yahweh is the primary reason why many people do not show respect or obedience to Him. Remember this, my friends, without the fear of Yahweh, a person becomes prone to disobedience, rebellion, sin, and spiritual decline. Ulitin ko, mga kapatid. Without the fear of Yahweh, a person becomes prone to what? To disobedience, rebellion, sin, and spiritual decline. And that's why fearing Yahweh is one of the most significant teachings emphasized in the Bible, because it serves as the foundation for wisdom. It serves as the foundation for obedience and a meaningful relationship with our Abba Yahweh. It is through the fear of Yahweh that we gain proper perspective of His holiness, His justice and love. And this fear, my friends,
keeps us humble. This fear, my friends, keeps us, or it guides us to follow His commandments and helps us avoid sin in our lives. Pero po ano ang nangyayari mga kapatid? Ano po ang nangyayari sa kapanahunan ngayon? Many people today overlook, they neglect the command of fearing Yahweh. Tama po ba? Yan po ang nakakalimutan ng mga tao ngayon, yung magkaroon ng takot sa ating Amang Yahweh. Many people today don't acknowledge Abba Yahweh's power and His authority over their lives. Ang nakakalungkot mga kapatid, maraming mga tao ngayon, ang baliwala lang sa kanila ang mga kautusan ng ating Amang Yahweh dahil wala na po silang takot. Madali lang sabihin na hindi na ako a-attend ng pagsamba. Madali lang sabihin mga kapatid na hindi na ako tutupad ng aking tungkulin. Napakadali nilang sabihin mga kapatid sa kanilang sarili na hindi na ako magpa-participate sa assembly. Friends, let us be truthful. Mas takot pa ang mga tao sa kapwa-tao kaysa matakot sa ating Amang Yahweh. Tama po ba? Mas sinusunod pa ng mga tao ang utos ng kapwa nila tao kaysa sa mga utos ng ating Amang Yahweh. Yan po ang katotohanan. People value the opinions, judgment, and the reactions of others over the authority of our Almighty Father Yahweh. Mas pinapakinggan pa po ng mga tao yung kanilang kapwa-tao kaysa sa sinasabi ng salita ng ating Ama. At ito po ay nagpapakita lamang na mas inuuna ng tao ang magbigay lugod sa kapwa-tao kaysa mamuhay na may paggalang, na may pagsunod sa ating Amang Yahweh. Dahil takot ang mga tao po, mga kapatid, na papapagalitan ng kanilang boss. Di ba? Takot yung mga tao na mapagalitan ng mga teachers nila, takot na ma-criticize ng ibang tao, at takot sila na ma-reject ng kanilang mga kaibigan. Kaya mas ina-acknowledge pa nila yung ibang mga tao kaysa sa salita ng ating Amang Yahweh. However, my friends, ano po ang sabi sa Matthew chapter 10, verse 28? Basahin po natin mga kapatid. Matthew chapter 10, verse 28, ang sabi po, don't be afraid of people. They can kill the body, but they cannot kill the soul. The only one you should fear is what? Yahweh. The one who can send the body and the soul to be destroyed in hell. Basahin po natin sa Tagalog yan, mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabing ganyan, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay si Yahweh na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Sino po ang dapat nating katakutan, mga kapatid, mga kaibigan? Tao po ba ang dapat nating katakutan? Hindi po. Hindi po yan ayon sa banal na aklat. Hindi po yan ayon sa salita ng ating Amang Yahweh. Sino po ang dapat nating katakutan? Ang sabi, mga kapatid, si Amang Yahweh lamang. And we must prioritize the fear of Yahweh above all else, my friends. Alam niyo mga kapatid, if this message makes you feel uncomfortable, if this message makes you feel uneasy, it could be because Abba Yahweh is trying to get your attention and He's speaking you today. Perhaps He's stirring something in your heart that He wants you to notice and He wants you to respond to it. Remember this, my friends, this message is not from me. Hindi po galing po sa akin po ito, mga kapatid. This is Abba Yahweh's word.
Daan lamang po ako upang maipahayag ang kanyang mga salita sa mga tao, sa ating lahat, sa kanyang mga anak. Just like in the time of Prophet Jeremiah, Abba Yahweh used him, si Prophet Jeremiah, my friends, to deliver his message when the people became rebellious, stubborn. And when they lost their fear sa ating Amang Yahweh, ginamit niya po si Prophet Jeremiah. Ginamit siya upang maging daan para maihayag ang kasamaan ng mga tao dahil sa kawalan nila ng takot sa ating Amang Yahweh. Our Almighty Father Yahweh used Prophet Jeremiah. He called Jeremiah to deliver his message sa mga tao na wala pong takot sa kanya, sa mga tao pong tumalikod sa kanya. Balikan po natin yung ating opening Bible passage kanina, mga kapatid. Basahin po natin ang Jeremiah chapter 5, verse 23. Anong sabi ganyan? But my people have stubborn and rebellious hearts. They have turned away and abandoned me. Let us continue reading sa Jeremiah 5 verse 24. Ang sabi ganyan ng ating Amang Yahweh, they do not say in their heart. Ano yung hindi nila sinasabi sa kanilang puso? Sabi, let us fear Yahweh, our Elohim. Basahin nga natin sa Tagalog, mga kapatid. Ano po ang sabi sa Tagalog? Hindi nila sinasabi sa kanilang mga puso, magkaroon tayo ng takot kay Yahweh na ating Elohim. Take note of this, my friends. These people became rebellious, they became stubborn, and they turned away from Abba Yahweh. Ibig sabihin nyo, tumalikod sila. Because they had lost their fear of Him. Wala na silang takot sa ating Ama. Friends, sadly, this is exactly what we see happening around us today. Tama po ba? Yan po ang nakikita natin ngayon. Nakakalungkot mang sabihin, mga kapatid, ganyan po ang nakikita natin sa ating kapanahunan. People no longer fear our Father Yahweh. Many live their lives without any sense of reverence, without any sense of respect for our Elohim. Nakakalungkot ngayon, mga kapatid, dahil nabubuhay tayo sa panahon kung saan tila nakalimutan na ng maraming mga tao ang kahalagahan ng pagkatakot sa ating Amang Yahweh. Yung takot na mayroong kaba, yung takot na may nginig sa dibdib. Tama po ba? Yan na yung nakalimutan ng mga tao ngayon. Dahil ang inuuna ng tao ngayon, yung kanilang pansariling kagustuhan lamang. Binabaliwala ang mga kautusan ng ating Amang Yahweh. And this is why we see moral standards fading. And this is why we see sin becoming acceptable. Fewer people taking Yahweh's word seriously. Katulad po ng kapanahunan ni Prophet Jeremiah, mga kapatid, at ng ating kapanahunan ngayon, people are stubborn. People are spiritually blind. Even though they can physically see and hear, nakakita naman sila, nakakapakinig naman sila, they are not paying attention to Abba Yahweh or what He's trying to tell them. Tama po ba? Ano po ang sabi sa Jeremiah chapter 5, verse 22 to 23? Babasahin po natin ito sa Tagalog. Sabing ganyan, ako si Yahweh ay nagsasabi, wala ba kayong takot sa akin? Bakit hindi kayo nanginginig sa harapan ko? Ano sabi ni Amang Yahweh? Ako si Yahweh ay nagsasabi, wala ba kayong takot sa akin? Bakit hindi kayo nanginginig sa harapan ko?
Ako ang gumawa ng buhangin sa tabing dagat para maging hangganan ng dagat. Ito'y hangganan na hindi maaapawan. Hahampasin ito ng mga alon pero hindi nila maaapawan. Ano pong ipinapakita dito ng ating Amang Yahweh? He was reminding people of His amazing power. Kung paano niya nilagyan ng mga buhangin ng dagat para maging hangganan nito at kahit na hampasin pa ito ng mga alon na hindi aapaw ang tubig dahil sa hangganang kanya pong inilagay. Ganyan po ka-powerful ang ating Amang Yahweh. Tama po ba? Subalit kahit na nakikita ito ng mga tao, patuloy pa rin silang hindi natatakot sa kanyang kapangyarihan. Kaya ano po ang itinawag ng ating Amang Yahweh sa mga taong ito? Yung mga walang takot sa Kanya. Ano po ang sinabi ng ating Amang Yahweh nung nakita niya ang mga taong ito na wala ng takot? Basahin po natin Jeremiah 5, verse 23. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi ngayon ng ating Amang Yahweh, pero matitigas ang ulo at rebelde ang mga taong ito. Kinalimutan at nilayuan nila ako. Abba Yahweh says that these people who refuse to fear Him are stubborn and rebellious. Anong itinawag ng ating Amang Yahweh sa mga taong ito? Yung walang mga takot, sabi niya, mga stubborn, mga rebellious na mga tao ito. They ignored His authority and they choose to do things their own way. Refusing to listen, to follow His guidance, even when it's for their own good. Kahit nga pinagpapala na sila, di ba? Pinagpapala sila na napakarami, gaya ng ulan para sa kanilang pananim at mga pagkain, lumalayo pa rin sila sa Kanya. Sa halip na magpasalamat at magpakita ng paggalang sa ating Amang Yahweh, anong ipinapakita nila? Ipinapakita nila na wala silang takot sa ating Amang Yahweh, na walang halaga ang ginagawa ng ating Amang Yahweh sa kanilang buhay. Yan ang ipinapakita nila. And that's why Abba Yahweh called them what? Stubborn and rebellious people. Now, after looking at Jeremiah chapter 5, we see how the people back then became rebellious and stubborn. They ignored Abba Yahweh's authority, took His blessings for granted, and they chose to turn away from Him because of what? Because of lack of fear. Now, let me share another story, and this was spoken by our Messiah Yeshua in the New Testament. It's about the parable of the rich fool found in Luke chapter 12, verse 16 to 21. This story, my friends, perfectly illustrates what happens when people live without fear for Abba Yahweh. Our Messiah, my friends, our Messiah Yeshua tells us about a farmer who had a very good year. His land produced, or his farm produced so much that his barns could not hold all the grains and goods. Napaka-bless niya, di ba? Dahil hindi napakarami na kanyang inani. At yung kanyang pinaglalagyan na kanyang ani ay hindi na magkasya yung mga pagpapalang ito. And this was not a bad thing at all. It was a blessing. Tama po ba? It was a blessing from Abba Yahweh. But instead of thanking Abba Yahweh or considering how to use these blessings to honor our Elohim and help others, ano ang sinabi ng taong ito, itong rich fool? Ang sabi niya, mga kapatid, simply he said, what should I do? Ano daw ang gagawin niya doon? I have nowhere to store my crops. Yun ang kanyang inisip. Sabi niya, anong gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng aking mga ani. Then he said, I know, sabi niya. Alam ko na ang gagawin ko.
Sabi niya, I'll tear down my barns and build bigger ones. Mas papalakihin niya pa yung kanyang barn. I'll keep all my grain and goods there and tell myself, ano sasabihin niya sa sarili niya? You have plenty now. Take it easy. Eat, drink, and enjoy life. Yan ang sabi niya. Pero ano po ang sinabi ng ating Amang Yahweh? Dahil kinausap siya ng ating Amang Yahweh. Ano po ang sabi ng ating Amang Yahweh after na sinabi nung rich fool yung kanyang gagawin, yung kanyang balakin? Basahin po natin. Luke chapter 12, verse 20. Sabing ganyan ng ating Amang Yahweh, you are a fool. Tonight you will die. You will have to leave everything behind that you have stored. Somebody else will have them, but you will not. Imagine that, my friends. Imagine that. The man was busy making plans for a comfortable life. He was busy pursuing his own version of success, but Abba Yahweh had a different plan. May ibang plano ang ating Ama. In Luke chapter 12, verse 21, Yeshua, our Messiah Yeshua, ended the story with a powerful warning. Ano po yung warning na iyon? Ano yung babala na sinabi ng ating Messiah Yeshua? Let's read. Luke chapter 12, verse 21. Sabing ganyan, that's how it is when a person has material riches but is not rich in his relationship with Yahweh. Ano sabi ng ating Messiah Yeshua? That's how it is when a person has material riches but is not rich in his relationship with Yahweh. Just like in Jeremiah chapter 5. The people were stubborn. The people were ungrateful. Kahit pinagpapala na sila ng ating Amang Yahweh, Abba Yahweh gave them food. Abba Yahweh showed His power sa mga taong ito through nature. Hindi pa rin nila sinabi, matakot tayo kay Amang Yahweh. Hindi nila sinabi yun. Instead, they turned away. They ignored Abba Yahweh. And the rich man in Yeshua's parable did the same thing. Kung ano yung ginawa ng mga tao doon sa Jeremiah chapter 5, ganun din po yung ginawa noong rich man. Doon sa parable o the story ng ating Messiah Yeshua. Ano nangyari? He received blessings sa ating Amang Yahweh. Hindi na nga magkasya yung pagpapala na nakuha niya sa ating Amang Yahweh. A harvest so big it could not fit in his barns. Di ba? But instead of saying, thank you po, Amang Yahweh. Maraming salamat sa mga pagpapala. Anong ginawa niya? He thought only of himself. Inisip niya lang yung kanyang kapakanan. He made plans as if he was in charge of his own life, forgetting that everything he had came from Abba Yahweh. Tama po ba? He did not fear Yahweh. Ano nangyari sa kanya? Nung hindi siya natakot sa ating Amang Yahweh, na hindi niya man lamang pinasalamatan ang ating Amang Yahweh. He paid the ultimate price. Friends, let's take a moment to think about this. How often do we act like the rich man? Maybe we don't say it, but do our actions show we think we are in control? Yung bang ginagawa po natin, yung mga actions natin na ginagawa sa ating pong buhay, ipinapakita po ba natin na tayo ang may control sa ating buhay? Do we get so focused on our own plans and our own goals that we forget to fear our Almighty Father Yahweh? Para ba tayong katulad ng mga tao doon sa panahon ni Prophet Jeremiah? O doon sa rich man?
Friends, we are enjoying Abba Yahweh's blessings. Right now, we are enjoying Abba Yahweh's blessings. The food we eat, the water that we drink, pagpapala yan ng ating Amang Yahweh. Our family, pagpapala po. Our health, pagpapala po yan na galing sa ating Amang Yahweh. Subalit bakit ang ibang mga tao wala pa ring takot, wala pa ring paggalang sa ating Amang Yahweh? Kahit nakikita na nila, kahit na naririnig nila kung gaano yung kapangyarihan ng ating Amang Yahweh, wala pa ring takot ang mga tao. See, the rich fool thought his blessings were all about him. Ang akala niya, siya ang may gawa. Ang akala niya, mga kapatid, yung rich fool, siya yung gumawa ng mga pagpapalang iyon sa buhay niya. No! Akala niya, kaya meron siyang ganoong yaman dahil sa kanyang katalinuhan, dahil sa kanyang kalakasan. Hindi man lamang niya pinasalamatan ng ating Amang Yahweh. He did not even acknowledge Abba Yahweh sa kanyang buhay. He was so focused on his earthly treasures, his success, that he neglected the treasure that really matters. Ano po yun? Ano yung treasure na yun? Yung relationship ng bawat isa sa ating Amang Yahweh. Tama po ba? Friends, when we live with a fear of Abba Yahweh, kapag merong tayong takot sa ating Amang Yahweh, we recognize that everything we have belongs to Him. Hallelujah. Can everyone say hallelujah? Kapag tayo po may takot sa ating Amang Yahweh, we will acknowledge na ang lahat ng meron tayo, lahat ng mga pagpapala na ating pong nakukuha, nakakamit sa ating pong buhay, kanino galing? Sa ating Amang Yahweh. Kapag merong tayong takot, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating Amang Yahweh, it keeps us humble. And it reminds us that life is not about storing treasures on earth, but about being rich toward our Almighty Father Yahweh. So what does it mean to be rich toward Abba Yahweh? It means living with reverence and gratitude for Him. It means putting Him first in everything we do. That's why I encourage everyone today, wag po tayong maging katulad noong rich fool na nakalimutan niyang i-acknowledge ang ating Amang Yahweh sa kanyang buhay dahil sobra siyang nakafocus sa kanyang pansariling tagumpay. Huwag din po tayong maging katulad ng mga tao nung panahon ni Prophet Jeremiah na binaliwala nila ang authority ng ating Amang Yahweh. At sila po ay naging rebellious. Sila po ay naging stubborn. Sila po ay tumalikod sa ating Amang Yahweh. Dahil wala po silang takot sa ating Ama. They live their lives as if Abba Yahweh does not exist. Hindi po nila nirespeto ang ating Amang Yahweh. Hindi po nila kinatakutan ang ating Amang Yahweh. At wala po silang ipinakitang pagpapasalamat sa ating Amang Yahweh. They act like they don't need our Elohim, as if they can do everything on their own. Friends, remember this. A life without fear of Yahweh leads to ignoring His commands. A life without fear of Yahweh leads to ignoring His commands, which then results in sin and rebellion. When people don't fear Abba Yahweh, they also ignore the guidance and truth found in His Word. Kapag walang takot ang mga tao sa ating Amang Yahweh, nagiging pabaya at wala nang pakialam ang mga tao sa kanilang pananampalataya. Nagiging madali sa kanila ang paggawa ng mga kasalanan.
kapag walang takot ang mga tao. Ano po ang sabi sa Proverbs 16, verse 6? Basahin po natin. Sabing ganyan, sin has been paid for by loving kindness and truth. Look at this. Look at this. Take note of this. The fear of Yahweh keeps one away from sin. Ano po ang sabi mga kapatid? The fear of Yahweh keeps one away from sin. Kapag ang isang tao mga kapatid ay may takot sa ating amang Yahweh, napipigilan nito sa paggawa ng kasamaan at kamalian ang isang tao. Nakita niyo mga kapatid? Kapag may takot daw, ang tao, sa ating amang Yahweh, napipigilan nito ang paggawa ng kasalanan. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na meron tayong takot sa ating Ama. Hindi lamang yung takot, hindi lamang yung pagkakaroon ng respeto at paggalang sa ating amang Yahweh, kundi yung takot na may kaba, yung takot na may nginig sa dibdib. Dahil alam po natin na siya ay makapangyarihan. Friends, committing unrighteous acts and sin becomes easier sa mga taong walang takot sa ating amang Yahweh. Without fear of Yahweh, people tend to do whatever they want. Tama po ba? Our fear of Abba Yahweh motivates us. Our fear of Yahweh motivates us to obey Him because we know how holy and just He is. That's why it's so important, napaka-importante mga kapatid, na meron pong tayong takot sa ating Ama. Fearing Yahweh stops us from sinning. It stops us from rebelling against Him. It keeps us humble. And it helps us live a life that pleases Him kapag meron po tayong takot. Tama po ba? However, my friends, marami mga preachers today, marami mga churches today, nakapokus lamang saan? Sa love, sa grace, nakafocus lamang sa mercy ng ating amang Yahweh. Yan lamang po ang palagi nilang pinag-uusapan. Yan lang po ang palagi nilang itinuturo. Love, grace, and mercy. Yes, these are very important. Napaka-importante ng love, grace, and mercy ng ating amang Yahweh. However, my friends, neglecting the fear of Yahweh will only lead to shallow faith. It will lead to disobedience. It will lead to a distorted view of Abba Yahweh's true character, kapag ang mga tao, mga kapatid, ay walang takot sa ating Ama. Maraming mga tao, mga kapatid, unfortunately, ay minimize nila ang karakter ng ating amang Yahweh. What do I mean about minimizing the character of Abba Yahweh? Many people only talk about Abba Yahweh's love, His grace, and mercy, subalit iniiwasan po nilang pag-usapan yung kanyang kabanalan, iniiwasan na maraming mga tao yung katarungan ng ating amang Yahweh, iniiwasan na maraming mga tao na pag-usapan yung galit ng ating amang Yahweh sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Iniiwasan ng maraming mga tao na pag-usapan, mga kapatid, na mayroong pong consequences at may punishment ang paggawa ng kasalanan. Hindi nila pinag-uusapan, mga kapatid, na our Almighty Father Yahweh cannot tolerate sin. Diba? Alam niyo, mga kapatid, kung gaano kahalaga ang love, gaano kahalaga ang mercy and grace ng ating amang Yahweh, ganito din kahalaga ang pagkakaroon ng takot sa Kanya. Dahil po kapag hindi ipinangaral yung pagkakaroon ng takot sa ating amang Yahweh, this creates a partial and incomplete view of who Abba Yahweh really is. Kaya, nawawala yung balanse sa pag-unawa ng maraming mga tao sa kabuuang karakter ng ating Ama. Ang palaging sinasabi ng mga tao, mahal naman tayo ng ating may kapal, di ba? Kaya patatawarin naman tayo sa lahat ng ating mga ginagawang kasalanan.
Maraming mga tao nagsasabi kahit na paulit-ulit pa tayong gumawa ng kasalanan, patatawarin pa rin tayo, tiyak na yung ating kaligtasan. Yan ang maririnig natin. Because Abba Yahweh is love. He's full of grace, He's full of mercy. Kaya kahit nang anong gawin natin, pwede natin gawin. This is a wrong belief, my friends. This is not even biblical. Dapat iniiwasan natin ang ganitong maling aral. We all know that Abba Yahweh is love. We all know that He is merciful. We all know that Abba Yahweh is full of grace. Yan ang ating Amang Yahweh. However, He also hates those who do evil. Yan ang ayaw pag-usapan ng maraming mga tao ngayon. Abba Yahweh hates those who do evil. Tandaan po natin yan. Ano po ang sabi sa Psalm 5, verse 4 to 5? Ganito ang sabi, You are not an Elohim who is pleased with what is bad. The sinful cannot be with you. Nakita niyo mga kapatid? Ano sabi nga yan? The sinful cannot be with you. The proud cannot stand before you. You hate all who do wrong. Basahin po natin yan. Napakagandang basahin sa Tagalog. Para po malaman ng lahat. Ito yung hindi po pinag-uusapan. Hindi po ito yung tinatalakay ng mga tao ng maraming mga tagapagturo. Basahin nga natin ulit. Sa Tagalog naman. Sabing ganyan, Ikaw ay Elohim na di nalulugod sa kasamaan, mga maling gawain, di mo pinapayagan, ang mga palaloy di makatatagal sa iyong harapan. Mga gumagawa ng kasama ay iyong kinasusuklaman. Napakaliwanag po, di ba mga kapatid, mga kaibigan? Napakaliwanag na hindi po nalulugod ang ating Amang Yahweh sa mga taong gumagawa ng kasamaan, sa mga taong gumagawa ng mga maling gawain. Ano po ang sabi mga kapatid, mga kaibigan? Sabi nga yan, kinasusuklaman ng ating Amang Yahweh ang mga taong gumagawa ng mga kasalanan. Many preachers and churches today choose to play it safe, avoiding topics like the consequences of sin so they won't offend their members. Ayaw po nila pag-usapan na meron pong consequences ang paggawa ng kasalanan para hindi po nila ma-offend yung kanilang mga audience. But remember this, my friends, true love for people means telling them the truth. Ulitin ko. True love for people means telling them the truth. Even when it's uncomfortable, even if it's unpopular. Dapat sinasabi natin ang katotohanan. Friends, the Bible is very, very clear that sin is detestable to Abba Yahweh. The Bible is so very clear that the wages of sin is death. We cannot ignore these warnings, my friends. Hindi natin maaaring baliwalain ang mga babalang ito na ihayag ng ating Amang Yahweh. Ang isang rebelding puso, mapagmataas at patuloy sa paggawa ng kasalanan ay tiyak na haharap sa galit ng ating Amang Yahweh kung hindi po sila magpapakumbaba, magbabago at magsisisi. Tama po ba? Let me ask everyone right now. Naintindihan po ba natin ang kahulugan ng kasalanan o yung sin? Naintindihan po ba natin? What is sin? Kanina pa po natin pinag-uusapan. Kanina pa natin sinasabi na kasuklam-suklam sa ating Amang Yahweh ang mga taong gumagawa ng kasalanan. Alam po ba natin kung ano po ba talaga ang kasalanan? Paano ba nagkakasala ang mga tao?
Baka ang alam ng mga tao, karamihan ng mga tao, ang alam nila na ang kasalanan ay yung pag ikaw'y pumatay, yun ang kasalanan lamang. Ano po ba ang kasalanan, mga kapatid? Basahin po natin. 1 John chapter 3, verse 4. Ganito po ang pagkakasabi para malaman po natin ano ang kahulugan ng kasalanan. Sabi nga yan, if a person continues to do wrong things, he's choosing not to obey Yahweh's rules or yung commandments. Sin is when we do not obey Yahweh's rules or commandments. Basahin po natin sa Tagalog. Kung ang isang tao ay patuloy na gumagawa ng mali, pinipili niyang hindi sundin ang mga utos o mga kautusan ni Yahweh, ang kasalanan ay kapag hindi natin sinusunod ang mga utos o mga kautusan ni Yahweh. Ano po ang kasalanan, mga kapatid, mga kaibigan? Ang kasalanan ay kapag hindi natin sinusunod ang kautusan, ang mga kautusan ng ating Amang Yahweh. Sin is when we do not obey Abba Yahweh's commandments. Napakaklaro kung ano po ang kasalanan. Kahit na bata, mga kapatid, maiintindihan kung ano ang kasalanan. Hindi lamang iyong pagpatay ang nagiging kasalanan. Kapag ginamit mo ang pangalan ng ating Amang Yahweh sa walang kabuluhan, nagkakasala ka na. Kapag mayroon kang sinasamba maliban sa ating Amang Yahweh, nagkakasala ka na. Mas inuuna mo ang ibang mga bagay o mga pansarili mong kagustuhan kaysa sa ating Amang Yahweh, nagkakasala ka na. Kung binabaliwala mo ang araw ng Sabat, hindi ka dumadalo sa pagsamba at hindi mo binibigyan ng oras, ng panahon, yung mga itinakdang mga pagpupulong ng ating Amang Yahweh, nagkakasala ka na. Hindi mo nirerespeto ang iyong mga magulang, nagkakasala ka na. Ikaw ay pumapatay, nangangalunya, nagnanakaw, nagbibintang sa kapwa na walang katotohanan. Pinagnanasaan mo yung hindi mo pagmamayari, nagkakasala ka na, mga kapatid. Yung hindi mo pagtalima sa mga sinasabi ng ating Amang Yahweh, nagkakasala ka na. So, hindi lamang yung pagpatay, ha? Ang kasalanan, mga kapatid, mga kaibigan. Baka kasi yun lamang po ang naiisip ng maraming mga tao na kasalanan yung pagpatay. Di ba? Yung hindi po pagsunod sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh, kasalanan po yun. Kahit nga lamang isa yung break mo sa kautusan ng ating Amang Yahweh, sabi nga yan, nagkasala ka na. Ano po ang sabi sa James chapter 2? Verse 10, sabi nga yan, even if you fail to obey only one rule in Yahweh's law, it means that you are guilty. It is the same as if you fail to obey all Yahweh's law. Nakita po ba natin, mga kapatid, mga kaibigan? If you break even one of Abba Yahweh's rules, it's like you've broken all of them. Remember this, my friends. Abba Yahweh's law is like one whole system. It is one whole system. Even if you break just one of Abba Yahweh's commands, it's like breaking all of them. And this shows how much Abba Yahweh values obedience and why we must fear and honor Him. That is why it's very important, my friends, that we need to bring back teachings that reveals Abba Yahweh's holiness. Ibalik natin yung mga pag-aaral, yung mga teachings, mga kapatid, that reveals His hatred of sin and the importance of fearing and honoring Abba Yahweh. Dapat yan po ay pinag-uusapan din. Alam niyo, mga kapatid, hindi po pananakot ang mensaheng ito, ha? Hindi po ito pananakot, kundi this is an opportunity. Oportunidad ito, mga kapatid, para po sa ating lahat na mabuksan ang mga
puso't isipan natin, mabuksan ang mga puso't isipan ng mga maraming tao sa tunay na paggalang, sa tunay na pagsunod at pagkatakot sa ating Amang Yahweh. Nagpapaalala lamang po tayo na ang pagkatakot sa ating Amang Yahweh ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Ama. Ang pagkakaroon ng takot sa ating Amang Yahweh, mga kapatid, magbibigay sa atin ng pagkakaroon ng pagpapakumbaba para po tayo ay magkaroon ng masunuring puso sa ating pong buhay, sa ating Amang Yahweh. Kapag meron po tayong pagkatakot sa Kanya. Sabi nga niyan sa Proverbs 14, verse 27, the fear of Yahweh is a fountain of life, turning people from the snares of death. Sa Tagalog, mga kapatid, ang pagkatakot kay Yahweh ay bukal ng buhay na naglalayo sa mga tao mula sa bitag ng kamatayan. Ang pagkakaroon po ng takot sa ating Amang Yahweh ay magbibigay sa atin ng buhay na may karunungan at maglalayo sa atin sa anumang kapahamakan. Can everyone say hallelujah? Kung tayo po, mga kapatid, ay magkakaroon ng takot sa ating Amang Yahweh, tayo po ay gagabayan ng ating Ama sa landas ng tama at ilalayo tayo sa anumang mga kapahamakan. Ang pagkatakot sa ating Amang Yahweh ang magpapalakas po sa atin upang hindi tayo madala sa anumang tukso at sa anumang bitag ng kasalanan. Ano po ang sabi sa Proverbs 9, verse 10, mga kapatid? The fear of Yahweh is the beginning of wisdom. The fear of Yahweh is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, when we fear Abba Yahweh, we start to understand life better. When we fear Abba Yahweh, we recognize that He is holy, He is powerful, and He is in charge of everything. Kapag tayo may takot sa ating Amang Yahweh, we start to see how important His commandments are, and we realize that obeying them is the key to living a life that pleases Him and brings blessings sa ating pong buhay. Friends, always remember this. Always remember this. Tandaan po natin. We cannot truly experience Abba Yahweh's love, His mercy, and His grace kung wala po tayong takot sa Kanya. Ulitin po natin. We cannot truly experience Abba Yahweh's love, His mercy, and His grace kung wala po tayong takot sa Kanya. Dahil sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng takot, kung paano tayo tunay na makapagbibigay ng tiwala sa Kanya, knowing na ang Kanyang pamamaraan ay mas mabuti kaysa sa ating kaalaman. Kapag tayo ay may takot sa ating Amang Yahweh, mababago po ang ating buhay. Kapag tayo po, mga kapatid, ay may takot sa ating Amang Yahweh, malalayo tayo sa anumang kasalanan, gagawin natin ang Kanyang kagustuhan, at pahahalagahan natin ang Kanyang presensya sa ating pong buhay. Hallelujah! Friends, to fear Yahweh is not to run away from Him, but to run toward Him with a heart that honors and obeys Him. The forgotten commandment to fear Yahweh is a call to return to holy living. It challenges us to examine our hearts, repent of our ways, and place Him at the center of everything we do. Tandaan po natin, when we fear Abba Yahweh,
we will experience the fullness of His love, and the abundance of His promises. The fear of Yahweh, mga kapatid, is not a burden. Hindi po burden po ito. Kundi, it's a blessing that leads us to eternal life. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. As a closing passage, let's open our Bible in Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. Basahin po natin to. What does Yahweh, your Elohim, require of you? He requires only that you fear Yahweh your Elohim and live a way that pleases Him, and love Him and serve Him with all your heart and soul. And you must always obey Yahweh's commands and decrees that I'm giving you today for your own good. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, Abba Yahweh is not asking for complicated or impossible things. Kung tayo po, mga kapatid, ay tunay na mananampalataya at mga anak ng ating Amang Yahweh, hindi po mahirap na magkaroon ng takot sa Kanya. Tama po ba? Our Almighty Father Yahweh wants us to have a healthy fear, one that leads us to walk in obedience, recognize His holiness, and place Him above all else in our lives. Ang takot na ito, mga kapatid, ay hindi isang pabigat sa ating pong buhay. Ang pagkakaroon po ng takot sa Kanya, ang gagabay sa atin upang magkaroon tayo ng maayos at matatag na spiritual na buhay, na magkaroon ng pananampalataya o matatag na pananampalataya sa Kanya. Ang lahat ng mga bagay na ito na nais niyang gawin natin, mga kapatid, ay para po sa ating kabutihan lamang. Tandaan po natin na hindi niya po ipagagawa ito kung ito ay makakasama sa ating pong buhay. Friends, let us always remember this. Abba Yahweh's commands are not meant to make life harder. Abba Yahweh's commandments are meant to lead us to a better and more blessed life. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, sumain nyo nawa ang kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya na nagmumula sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua. Pagpalain nawa ng ating Messiah Yeshua ang lahat na nagmamahal sa Kanya ng tapat. Hallelujah! Hallelujah! Tumayo po tayo at manalangin. Heavenly Father Yahweh, Father, thank you for speaking to us today. And may these words and lessons be planted deeply in our hearts and in our minds. And help us, Father Yahweh, to apply all this in our lives. Thank you, Father Yahweh, for teaching us and for reminding us of what you want from us. To fear you, to love you, to obey you, and to serve you with all our heart. Father Yahweh, we ask for your forgiveness for the times that we have failed to live the way you want us to. Father Yahweh, teach us to fear you. Teach us to respect you and honor you for who you are. Help us to obey you joyfully, knowing that everything you ask from us is for our own good. Father Yahweh, guide us to live in a way that honors you and shows others how good you are. Help us to trust you, Father. Help us to follow you and bring glory to your name in everything that we do. Father Yahweh, bless everyone here today. Guide us as we go into the week ahead. Let us be a light to the people around us, and let us reflect your love in all that we do. Once again, Father Yahweh, thank you. And we bring back all the glory and praise to your wonderful and powerful name. And we ask all these things through your Son's name, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah. Everyone say hallelujah. Hallelujah. Let's go ahead and raise our hands and receive blessings from Almighty Father Yahweh. Yevareka ka Yahweh v'yishmereka, Yair Yahweh panabileka v'kunika, Yesa Yahweh panabileka v'yasem leka shalom. May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh make shine His face on you and be gracious to you. May Yahweh lift up His face unto you
and give you peace. Happy Sabbath, everyone. Hallelujah.